Oh, kumusta kayo? Alam nyo, may mga kwento sa kasaysayan na akala natin alam na natin lahat. Tulad ng labanan sa Mactan. Pero ngayon, bubuklatin natin yan sa paraang siguradong ikagugulat ninyo. Dahil hindi lang to tungkol sa tapang eh. Ito ay tungkol sa isang napakatalinong plano na ginamit ang kalikasan bilang pinakamatinding sandata. Handa na ba kayo? Tara! So yung alam nating lahat, di ba? Dumating si Magellan, dala ang mga barko at mga sundalong high-tech. Tapos, sinalubong sila ni Lapu-Lapu. Nagpang-abot sa dalampasigan, naglaban. End of story. Pero, alam nyo, yung totoong kwento? Mas malalim at mas strategic pa dyan. Isipin nyo muna to, ha? Ito yung sitwasyon. Sa isang banda, kalaban mo yung pinaka-advanced na military technology ng panahon nila. Mga kanyon, bakal na armor, mga crossbow. Tapos ikaw, ang meron ka lang kaalaman sa sarili mong lupa. Paano ka mananalo laban sa ganyan kalaking lamang? At dito nakasalalay ang lahat. Kasi ang tagumpay sa Mactan, hindi yan nakuha sa palakasan ng braso, nakuha yan sa talino. Isang malinaw na tagumpay ng isip laban sa bakal. Ang ibig sabihin nito, bago pa man magsimula yung aktwal na bakbakan, tapos na ang usapan, panalo na sila. Bakit? Kasi yung plano napaka-perpekto na. Okay, so para maintindihan natin kung paano sila nanalo, tingnan muna natin kung paano natalo yung kalaban. At nagsimula ang lahat sa isang bagay, sobrang tiwala sa sarili. Tingnan nyo yung match-up. Sa papel, parang walang laban, di ba? Ang mga Espanyol kompleto sa gamit. May armor, may canyon, may crossbows. Pero yung Mactan forces, iba yung armas nila. Yung kaalaman nila sa bawat pulgada ng lupa at tubig, yung abilidad nilang gamitin ng kapaligiran, at syempre, yung puso na ipagtanggol ang sarili nilang tahanan. Mga bagay na hindi mo mabibili. At dito nagsimula ang kanilang pagbagsak. Dahil sa kayabangan, iniisip ni Magellan na kaya ko to mag-isa. Gusto niyang suluhin ng karangalan. Yung pala, yung desisyon na yon ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Kasi sa isip ng mga Espanyol, napakasimple lang ng plano eh. Idikit yung barko sa pampang, paulanan ng kanyon yung mga natives, tapos sugod. Bilis na show of force. Akala nila, tapos na ang laban bago pa mag-init. Hindi nila alam na may patibong na nag-aantay sa kanila. At dito na pumapasok yung henyo ng Mactan. Paano nila ginawang sandata yung mismong dagat na akala ng mga Espanyol magiging daanan lang nila patungo sa tagumpay? Napakasimple pero sobrang talino. Alam ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga tao yung ugali ng dagat nila. Alam nila kung kailan ito uurong. At alam nila na sa tamang oras, yung dagat mismo, yun ang lalaban para sa kanila. At ito yung 4 na hakbang ng master plan nila. Una, pain. Hayaan silang sumugod sa oras na mababaw ang tubig. Pangalawa, in-neutralize yung pinakamalakas nilang armas, yung kanyon. Dahil malayo ang mga barko, walang silbi yun. Pangatlo, pagurin sila. Palakarin mo sila sa tubig ng may mabigat na armor. At pang-4, kapag pagod na sila at hirap ng gumalaw, saka umatake. Perfect, di ba? Okay, so tingnan natin kung paano to nangyari sa mismong araw ng labanan, kung paano yung plano ay naging isang napakabrutal na katotohanan para sa mga mananakop. 300 yards. Grabe, para nyo na ring nilakad yung haba ng 3 football fields pero sa tubig na hanggang tuhod o bawang habang suot-suot mo yung mabigat na bakal na armor. Isipin nyo yung pagod. Bago ka pa man makarating sa dalampasigan, hingal ka na. Kaya naman yung imahe ng malalakas na konkistador. Nawala yun. Ang dumating sa pampang ay mga sundalong basang sisiw, pagod na pagod at halos hindi makagalaw ng maayos. Sila ay naging mga walking target. At habang hirap na hirap ang mga Espanyol, dito na pumasok yung galing ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Mabilis, maliksi, at alam nila yung weakness ng armor, yung 20, hindi protektado. Kaya yun ang tinarget nila. Isang simple pero napaka-epektibong paraan para pabagsakin ng isang higanting naka-armor. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano nito binabago ang pagtingin natin sa isa sa mga pinakasikat na labanan sa ating kasaysayan? Ito talaga yung pinakaugat ng lahat. Sa huli, yung kaalaman sa heograpiya, yung pasensya sa paghihintay ng tamang tiempo at yung matalinong pagpaplano, yan ang tumalo sa mas modernong teknolohiya. Ito yung patunay na ang talino ay mas malakas pa rin kaysa sa bakal. At ito yung dapat nating tandaan tungkol kay Lapu-Lapu. Hindi lang siya isang bayani na matapang.
Isa siyang henyo, isang master tactician na ginamit ang kalikasan bilang kakampi para makuha ang isang tagumpay na sa tingin ng marami ay imposible. At iiwan ko kayo sa kaisipang ito. Kadalasan, sa likod ng bawat dakilang panalo, may kwento rin ng isang malaking pagkakamali ng natalo. Isang bagay na sulit pagnilayan, di ba? Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.